Tungkol sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tikapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes. Huling araw ng Martes sa buwan ng Abril. Tama ba? Isang makulimlim na Martes pero mainit ang singaw. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. In partnership with Eastern Police District. Ganda tanghali sa the man behind lingkod ng bayan, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Director, Eastern Police District. Well, 5 minutes after 12 o'clock, ang programang ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang SM Supermalls, SM Mega Mall located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, JB Stark Gaming Company, at ng Sonar Special Operations Network Assistance Rescue by its President, Mr. Ramon S. Fernando. Mapalad po tayo, no? Pero nais muna nating batiin. Siyempre, ang ating ika-29th Chief PNP Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. Congratulations, sir! Atin pong babatiin
ang ilang importanteng tao na nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's Happy birthday, Attorney Eric Valero, Director, Legal, LTFRB. oh, let's be happy and gay. Mr. Dante Hipol, Happy birthday. kay Ate Nelia, kay Jean, kay Kisha. As jolly as can Magandang tanghali sa Healing Priest, kay Father Nermes Bagsik. in every way. Director Edgar Cabase. Happy, happy, Jake Gators, that's all we want. happy birthday. Little day. Happy, happy, happy birthday. Medyo pinagpapahinga po natin ng konti yung ating guest. Taos-puso po ang ating pagpapasalamat dahil galing po ang ating guest sa isang activity pero live kasama natin dito. So meanwhile, atin mo na pong ihahatid. Uy, nakalimutan ko yung co-anchor ko. Happy, happy, happy. Pababatiin ko muna yung co-anchor ko. What a lovely day. 'Cause it's a special day. Kasama ko po si Major Darius Agmaliw, Come on, let's be happy. Chief H. Rao, DSMB. Tama ba? Go ahead. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa atin lahat. And in behalf of the men and women of Eastern Police District, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga takapakinig, no, sa programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Sa ating mga viewers, via online, sa Facebook live streaming natin, magandang tanghali po sa ating lahat. Lalong-lalo na, babatiin ko naman po ang ating isa sa mga batikang angkor na si Mama Tita Flory, na always looking young, you know, and good, and blooming every day po. Apa. Nais ko din pong batiin ang ating mga pinagpipitagan na Regional Director ng NCRPO na si Police Major Edgar Alan Ocubo. Happy watching and listening, sir. Clip your At syempre po, nais ko ring batiin ang ating napakabuting District Director na si Police Brigadier General Wilson Asueta. Good afternoon, sir. Of course, babatiin ko rin po yung mga snappy nating command group. Unahin ko po si Police Colonel Oscar Hasildo, ating DDDO. Of course, ating napakabait na DDDA. Ang ating DDDO naman po si Police Colonel Jesse Tamayo. Of course, binabati ko rin po ang ating man of action, action man ng Eastern Police District na si Police Colonel Benliner Capili, sir. Magandang tanghali po. Siguro yun lang po, ma'am, ang babati ko po. Okay, maraming salamat sa aking co-anchor. We have 9 minutes after 12 o'clock. And this time, maaari niyo po kaming panoorin sa FB DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po kami. At sa inyong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. So this time, atin pong tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula po sa ating PNN reporters. Mula po kay Patrol Woman Mel Lokyas. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 281 ng Mandaluyong City, nadakip ng mga miyembro ng Warrant and Subpoena Section ng Mandaluyong City Police Station. Katuwang ng mga tauhan ng 2nd MFC RMFB ang itinuring na most wanted person ng Mandaluyong City nito lamang ika-23 ng Abril taong kasalukuyan. Ang akusado ay kinilalang si alias Morris, 46 anyos, at isang residente ng Barangay Barangka Drive, Mandaluyong City. Wanted si Morris dahil sa kasong paglabag sa Section 5 and 13 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Matapos siyain sa suspect ang kanyang warrant of arrest, maayos na sumama sa otoridad ang akusado at kasalukuyang nasa kustudiya na ng Mandaluyong City Police Station ang naarestong suspect at nakatakdang hiharap sa korte para sagutin ang kasong sinampa laban sa kanya. Samantala, pinagpatuloy ng EPD ang kasimbayanan at muling isinagawa sa Mandaluyong City Police Station kung saan kitang-kita ang saya at tuwa sa mga mukha ng mga Rezalenyo sa isinagawang feeding program ng mga kapulisan ng EPD sa Montalban Heights, Rizal na pinangunahan ni Police Captain Jorana B. Ulaging, Chief Station Community Affairs and Development Section ng Mandaluyong City Police Station. Ang programang ito ay bahagi ng 12 cluster ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict kung saan nagsagawa din ng grupo ng lecture patungkol sa anti-criminality prevention tips, anti-kidnapping tips, VAUSI, anti-illegal drugs, and local communist armed conflict and COVID-19 safety tips. Ang naturang aktibidad ay pinaunlakan ng mga faith-based volunteers from International Bible Church sa pagpapasimuno ni Reverend Frederick Ramos. Gayun din, nagkaroon ng moral at spiritual na pangangalaga at pagbabahagi sa mga salita ng Panginoon sa mga residente ng Rizal na pinangasiwaan ni Pastor Nathaniel Nidar. Ang gawain ito ay nakaangkla sa programang Revitalize PNP Kasimbayanan na naglalayong makiisa sa ganitong programa upang makapit ang kapayapaan sa pamayanan. Kaya naman ang buong pwersa ng EPD ay mas lalo pang papalakasin ang pagtulong at pakikisa sa pagitan ng pulisya at komunidad. At sa mga pangyayari naman, naging makasaysayan ang naging formal na pagbubukas ng palarong pangrehiyon 2023 sa idinaos sa Marikina Sports Center, kung saan ang mga kapulisan ng EPD ay taus-pusong nagbigay ng serbisyo para sa seguridad ng mga kalahok sa nasabing kaganapan. Pinangunahan ito ng Marikina City Police Station at sa tulong din ng District Mobile Force Battalion, kung saan umaga pa lang makikitang nakahanda na ang ating mga kapulisan. Bago magsimula ang aktibidad, nagbigay ng direktiba sa mga kapulisan ng Akopo ng Marikina City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Miguel Manginga upang matiyak ang pagpapatupad ng peace and order at security assistance sa mga kalahok na nasabing programa. Pinangunahan ng punong lungsod ng Marikina na si Honorable Marcelino Archidoro ang pagbubukas ng Palarong Pangrehiyon 2023, kung saan hinimok lahat na suportahan ang mga atleta na kalahok sa patimpalak palakasan. Dumalo rin sa okasyon sina Wilfredo E. Cabral, Director ng DepEd NCR, Cristito A. Eco, DepEd NCR Assistant Regional Director, mga pansangay na tagapamahala, mga opisyal, guro mula sa DepEd, mga magulang, atleta, at mga representative ng mga cities and municipalities sa Kalakang, Manila. Ang patimpalak-palakasang pangrehiyon na ito ay may temang atletang Pinoy ng pambansang punong rehiyon, tunay na kampyon. Ito ay tagisan ng husay sa larangan ng palakasan ng mga atletang mag-aaral mula sa mga lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa mga ganitong okasyon, makakaasa ang mamamayan na hindi sila pababayaan ng ating mga kapulisan na handang magserbisyo para sa bayan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin B. Loquias. Okay, atin naman pakinggan ang balita mula po sa isa pang PNN na EPD News Reporter mula kay Patrolwoman Jenny May Delor. Natuldukan na ang iligal na gawain ng babaeng drug suspect na kinilalang si alias Lizelle, 42 anyos, matapos mabisto sa pinagsanib puwersang bypass operation ng mga operatiba ng EPD sa Barangay Rosario, Pasig City. Sa ikinasang transaksyon, agad inaresto ang babae matapos mabili ang nagsilbing pusher buyer ng isang pirasong sachet na positibong naglalaman ng iligal na droga. Kapalit ng 11,500 pesos, tinatayang nasa mahigit 122,000 piso ang kabuang halaga ng nakumpiskang iligal na droga. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampal laban sa suspect.
Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station Custodial Facility habang gumugulong ang kanyang kaso. At para naman sa naging aktibidad, mainit na sinalubong ng mga kapulisan ng Eastern Police District ang Chief of Operation o Calausa County Sheriff Office ng Florida, USA na si Chief Deputy Ken Lapi sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa EPD. Kaugnay sa kanyang pagbisita ay ang pagkakaroon ng moral and spiritual seminar para sa mga kapulisan na dinaluhan at sinuportahan ng district staff, chief of offices, PNCOs at mga NUP. Layunin ng nasabing aktibidad ay mapalakas ang mga ugnayan ng EPD sa mga katuwang nitong ahensya at stakeholders. Gayon din na mas mabigyang prioridad ang moral at espiritual na aspeto ng mga kapulisan, kaugnay sa pagpapaiting ng implementasyon ng internal cleansing sa buong hanay ng PNP, upang patuloy na makapagbigay ng serbisyo publikong may tamang karakter at takot sa Diyos. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, maraming salamat po sa ating PNN EPD Police Reporters. Happy viewing kay The Action Man, Police Colonel Ben Liner Capili. Siyempre maganda tanghali sa ating District Director, Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Alam niyo mga kababayan, bilib talaga ako dito sa mga kasama ko ngayon. Galing po sila sa command conference ng ating bagong Chief PNP. Mamaya babatiin natin silang lahat. Pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermall at SM Mega Mall located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City. At ng JB Stark Gaming Company. And then, ng Sonar, Special Operations Network for Assistance and Rescue. So this time, we have 19 minutes after 12 o'clock and now, atin pong ipi-play ang AVP ng Philippine National Police Air Unit.
Okay, inyo pong napanood ang ABP ng Philippine National Police Air Unit. Binubuo ko talaga no? Kasi kung inyo pong naaalala, maraming dekada na ang nakararaan, no? Atin pong nakakasama naman nakakadaupang palad. Wherein the director of the PNP Aviation Security Group now is Police Brigadier General Jerry Biaris, no? He is a highly decorated police officer and police pilot with an impressive track record of accomplishments in law enforcement. With over 26 years of experience in the field, his training and experiences have helped him develop expert knowledge in public safety and what he is today. He is also described as a highly motivated officer who used his years of experience to bring his office assignments to a whole new level. Our guest speaker was born on September 23. Di ko napibigay yung taon. In the beautiful place of Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. He is happily married to Ma'am Mary Grace Faigao Petalio. He graduated from the Philippine National Police Academy in 1997 with a degree of Bachelor of Science in Public Safety because of his enthusiasm for education. He attended the Philippine State College of Aeronautics for the degree of Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology in 1999. He graduated from the Philippine College of Criminology with the degree of Bachelor of Science in Criminology in 2007. Further, he also graduated from Bicol University with a degree of Master of Arts in Peace and Security Studies in 2018. Recently, in 2021, he graduated from the Ateneo School of Government with a degree of Master in Public Management, and currently he is continuing his studies at the University of the Philippines, Los Baños for the degree of Doctor of Philosophy in Community Development under the College of Public Affairs and Development. Because of the aforesaid, he became Napolcom Police Executive of Service and Inspector eligible, Civil Service Professional eligible, and a rated licensed commercial pilot for Robinson R44 Raven 2 helicopters. Furthermore, he has been assigned to various positions in the Philippine National Police. Significantly, he became the Chief of Police of Biñan City Police Station, Laguna Police Provincial Office in 2015, Chief of Police of Cainta Municipal Police Station, Antipolo City Police Station, Rizal Police Provincial Office in 2017, Chief of the Regional Intelligence Division Police Regional Office Calabarzon in 2018, Provincial Director Laguna Police Provincial Office in 2020, Chief Regional Logistics Research and Development Division Police Regional Office Calabarzon in 2022. Secretary of the Regional Staff, National Capital Region Police Office in 2022, Assistant Chief PNP Air Unit in 2022, and currently the Chief PNP Air Unit. With regard to his training and seminars attended, he attended training such as the Controllership Officer's Course in Finance, Officer's Course, Investigation Officer's Course, TOT, Investigation and Seizure of Digital Evidence, Pilot Test of the MNSA Distance Learning, Cyber Incident Response Course, Cell Phone Forensic Consultation, Weapons of Mass Destruction Operations Course, Financial Investigation Course, Hostage Negotiation Course, Air Security Officer Refresher Course, Cessna Instructor Course, Cessna Pre-Qualification Training, Basic Aviation Security Course, Public Safety Basic Intelligence Officers Course, Explosive Ordnance Disposal Course, Tactical Commanders Course, Counter Hijacking Course, Basic Aviation Security Recurrency Training, Commando Course, Air Security Officer Refresher Course,
RG-32 Scout Driver Operator Course, Seminar on International Air Marshal Conference, and the Seminar on Air Marshal Train the Trainer Workshop. Moreover, because of the dedication to work and duties in his position in the PNP, he was awarded various medals and awards such as Medalya ng Papuri, Kasanayan, Kagalingan, Kadakilaan, Paglilingkod sa Luzon, ang Mabuting Asal. Significantly, he was awarded the Best Senior Police Commissioned Officer for Operational Regional Level for 2020 and 2021 and awarded the Best Senior Police Commissioned Officer for Operations National Level for the year 2021. Today, we have the privilege of hearing from our guest speaker about their experiences as a police officer and pilot and the lessons they have learned about leadership, teamwork, and perseverance. I am confident that in his insights, we will inspire and motivate us all to reach for the skies and pursue our dreams with passion and determination. Oo nga, para akong biglang napunta sa langit, sa alapaap, sa dami ng accomplishment. Sobra-sobra. Atin pong ipinagpapasalamat at taus-puso ang aming pagpapasalamat on behalf of the man behind the Lingkod ng Bayan, si DDS Police Colonel Benliner Capili, no, who happened to be meron pong may engagement yung ating butihing panauhin ngayon, but still he finds time na makasama natin live dito po sa ating himpilan. Mamaya sasama din natin ang ilang mga kasama ni Sir, mga piloto, at may isa pa akong opisyal na nakikita doon. Amin pong pinagpapipitagan at nagpapasalamat kami, partner. Nasa kaliwa ko ang aking co-anchor, si Police Major Agmaliw, na habang binabasa ko po ay talagang feeling ko, dala-dala ko ng mga piloto, no, sa dami ng accomplishments, awards ng ating panauhin ngayon. Atin pong kasama ngayong hapon ang Chief ng PNP Air Unit, Police Colonel Serafin F. Pitalio II. Magandang tanghali po sa inyo. Nangalay yung kamay ko, partner, sa dami ng accomplishment ni Sir. Magandang tanghali po sa ating Chief PNP Air Unit, Police Colonel Pitalio II. Sir? Ma'am, isang mapagpalang umaga po sa tanghali na pala sa ating lahat. Sa kasamaan dito sa studio, ma'am, lalo na po sa inyo. At sa lahat ng nanunood o nakikinig. At saka nagpapasalamat kami, no? Una, yung advance party nyo dito, no? Thank you very much kay Captain Albino na talaga pong galing sa kauna-unahan yata itong command conference, no, ng ating Chief PNP. Siyempre, partner, bumati ka naman, partner. Kumibukay-buka dyan. Yes, ma'am. Tunay nga pong... Ano ka ba na... Yes. Speechless ba? Speechless? Yes, ma'am. Sa dami ng accomplishment ni Sir, di kalibre talaga. No? Hindi matatawaran ang kanyang passion at saka dedication sa serbisyo niya. Ang kalibre ni Sir sa taas at sa baba. Di ba? Napansin mo ba? Wala kang tatakasan eh. Di ba? Operation, lahat na eh. Oo. Operation sa lupa, andun pa yung pinaka-talent niya, piloto. No? So, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik at mapapaligoy-ligoy. Siyempre, unahin nating alamin ang mandato ng PNP Air Unit. Siyempre, briefly, sasagutin po yan ng ating panauhin, sir. Yes, ma'am. Ma'am, regarding po sa mandato ng PNP Air Unit, sa lingid po sa kalaman ng karamihan, meron tayong brief history lang, ma'am. Go ahead, sir. Ang PNP Air Unit po, ma'am, ay nagsimula nung araw ay PCINP. Mm-hmm. Ito po ay na-establish noong July 1968. So tayo, sa ngayon po, mayroon tayong 55 years. So ako rin po, nung ako ay bata pa, di ko alam na may air unit. So ang alam ko lang po, pares tayo, yung PNP Aviation Security Group. Opo. Pero siya matanda ako sa'yo. Pero po, dumating ang panahon, naging under po kami ng Aviation Security Group. That's why, nasasabi mo natin na
baka parang isa lang. So, talaga ang PNP, isa lang naman talaga ang uniform. Ang pinagkakaiba lang po namin, ang piloto, may flying suit po sila, flight suit. So the same as with the PNP Aviation Security Group, na kung saan they are described as Aviation Security Group, but with the pilots, they have the same uniform. Yes, ma'am. Before, ma'am, under kami. Pero ang pangalan po namin ay PNP Air Unit na talaga. Mhm. So, under kami ng, ma'am, ng Aviation Security Group. Pero ang pangalan din pa rin namin, ang name ng unit ay PNP Air Unit pa rin. Kahit nung napunta kami sa PNP SAF, napunta ng SAF for 17 years. Na under kami ng SAF. Curious about the thing, sir, kasi ang ating pong programa is more on information, familiarization sa ating mga giliw na Yes, tigapakinig at tigapanood. As what I was asking before, di ba po kasi ang air unit is, sabi nga ni Sir Albino kanina, there are also staff or personnel wherein hindi naman lahat pilot. Yes, ma'am. So dito po sa ating Aviation Security Group, yung tinatanong ko, dahil ang Aviation Security Group also has pilots. 'Di ba? May mga pilots Yes, din. ma'am. Oo. Bali ganito po, ma'am. Ang uniform nila, sir, yun yung curious ako. Do you have the same uniform with the Aviation Security Group? Yung sa pilot, in particular, is this also the uniform of the Ma'am, yes, pilots? ma'am. Yung dati, ma'am, pares ma'am talaga. Pero ang nangyari ma'am kasi nung na-under na kami ng SAF, yung mga ayaw nang lumipat ma'am sa SAF, nagpa-retain sila sa PNP Aviation Security Group. So ang mandate po nila ay to secure yung lahat ng air force natin, local and international. So ang air unit naman po, ma'am, ang mandate naman ng air unit, ma'am, is to support. National support unit po kayo, ma'am, para sa law enforcement, then sa ma'am, search and rescue, then kung may internal security operation, yun ma'am talaga ang And this sinusuportahan namin. unit is under the office of the Chief Of the Chief PNP. ma'am, sa ngayon. Ayun. Yes, ma'am. So, Okay. yes, ma'am. Siguro ang tingnan natin naman, sir, yung ating vision ng PNP Air Unit in 2025. Yes, ma'am. Layo agad, So ma'am, our vision, ma'am, by 2025, with the aid of the Almighty, ma'am, we shall be a highly capable, effective, and credible air unit of the Philippine National Police, working in partnership with all its stakeholders. So ayun mga stakeholders natin, ma'am, yung mga regional offices, ma'am, yung mga in need ng immediate action, ma'am. Yung hindi napupuntahan, ma'am, ng aeroplano, ma'am, ay kayang puntahan ng helicopter. Kasi ang iba, ma'am, na isla, wala namang runway. So ang nangyayari, dipad muna ng airport, tapos from then, nakaabang ng helicopter. Yung dapat pumunta doon, ma'am, na tao na kailangan makarating ay ipine-ferry ng from airport to the island, ma'am. So yung island provinces, ma'am, like bigyan kami sample, ma'am, yung Calabarzon. So mayroon silang na 8 islands, ma'am, Pulido group of islands, ma'am, ay napuntahan po yan, ma'am, ng pulis. Pero sa butagan ng panahon, napuntahan ng kapulisan para matulungan yung tao na nangailangan. At the same time, yung PNP, ma'am, na hindi napupuntahan from regional command and sa provincial command, ay mas madali napuntahan sa madali agarang action, ma'am. Ang isang sample pa rin namin dito, ma'am, remember, ma'am, yung nangyari sa Kawayan Isabela, yung nag-crash natin na aeroplano. Okay. Ang binigay kong sample, ma'am, ako mismo nandun ako, ma'am, yung by land, ma'am, 8 hours, plus by sea, 15 hours. But by air, 20 minutes lang. Yung kinahak namin para ihatid yung 30 na SAF at saka yung 22 pabalik. So the PNP Air Unit partner is more on parang Air support, ma'am. air support. support. Partner, kumibo ka naman dyan. Ma'am, naguguluhan siya. Ano ba yung air support? Sige, pasagot na natin kay Sir. Sige, pasagot na natin kay Sir. Kasi ma'am, mas mabilis, ma'am, yung ang air distance kasi, ma'am, mas madali siyang mapuntahan. Di ba? Makala mo ang layo niya, pero pag niliparan mo, ma'am, pag sa kalsada, kasi palikot ligo pa. Sir, may traffic pa. May traffic pa. Kasi ang 6 hours, ma'am, nalilipad mo lang na minsan 30 minutes, minsan kung magandang weather, mas mabilis. Kaso naman, sir, ang lugi naman kayo, if the weather is bad, Yes, ma'am. no one That's why, can ma'am. fly. That's Diba? why, ma'am, we observe ma'am, yung weather talaga, ma'am, forecasting natin. That's why, ma'am, ang air unit, ma'am, because of so many incidents na nangyari, na nagpadala po ang PNP, ang pamunuan ng Philippine National Police, na nag-aral po, ma'am, sa
Sa pag-asa. Pag-asa ma'am mismo. So mayroon po Weatherman. tayong trained ma'am as weatherman. Wow, ang galing. We May have sarili. 1 officer and 2 non-commissioned officers. Baka bukas makalawa, sir, maging batalyon na yung mga ano natin. Pero Hindi, maganda we ma'am. need that. Di ba, ano? We Yes, need that. To Kasi, professionalize oo, ng minsan mag-aantay ka pa sa update ng pag-asa. What if meron sariling opisina ang ano, Yes, no? Partner. Yan mo, may yung challenge nila yung nasabi ni Sir kanina sa Isabela, yung weather eh. Sir, yung nag-rescue kayo. yes sir. Yun ang isa sa mga kalaban natin, na mahirapan yung mga rescuer natin na using choppers na malocate yung mga victims natin doon. Ma'am, kanina po akong gustong tanungin ito. Okay lang po ba, sir? Yeah. Sir, ilan po ba yung air unit natin na available ngayon sa air unit natin sa yung PNP? air assets. Yes, sir. Ano ma'am, we have 6 helicopter ma'am, H125 H125 B3E. Yun ma'am ang pinakabagong helicopter na napirocure ng Philippine National Police. Na ginagamit ma'am, bali ma'am 6-seater po yan, 2 pilots plus 4 passengers. Then we have R44 Raven 2. Yan ma'am yung yan ang ginagawa ng trainer ng helicopter. Dalawa po yan ma'am. 4 capacity ma'am yun, 2 pilots and 2 passengers. So pwede ring 1 pilot plus 3 passengers. Then ito ma'am ay nakahangar sa atin sa General Aviation Area. So kaya ma'am hindi man kasi ma'am pwede siyang i-deploy na hayaan siya nakabilad o nakainit kasi ma'am sensitive ma'am ang skin. Kasi ma'am ang ma'am niya ang metal sheet metal ma'am niya ang frame ng helicopter ma'am ay sensitive. Ang ma'am niya ang windshield na lang ma'am ay fiberglass ma'am ay madaling. So di ma'am siya pwedeng ibilad ng matagalan. So kailangan ma'am para bang nakabahay na nakakumot pa. May sensitivity pala Yes, yung ma'am. ano. Opo, ma'am. Minsan 'di ba kapag yung parang magre-respond kayo sa mga minsan parang hindi na rin natin basta naaalagaan kasi yung main objective is to respond kung ano yung pangangailangan. Yes ma'am, pero ma'am yung we see to it ma'am na yung airworthiness ma'am ng aircraft ay talagang nandoon kasi ma'am hindi pwedeng ilipad siya ma'am pag hindi siya airworthy. So kasi ma'am delikado pag nasa taas na ma'am, hindi gaya ng sasakyan na pag nawala ng brake sa lupa pa rin. Pero yung air assets natin ma'am, delikado. Kanina nga nag-uusap kami, sabi ko nga parang wala akong nabalitaan na nagkaroon ng insidente sa ere na meron pang buhay na naliligtas. Parang most of the aksidente na nangyayari sa ere, parang imposible, no? Kasi you will fall from above, no? Yes, ma'am. Okay. Anyway, kanina natanong natin yung mandato. Sabi ko nga kay Sir kanina, although we have several things to know, no? Yes, ma'am. Yung nasa layman's mind, partner, baka meron ka pa dyan. Sige ka, marami ako. Dahil... Yes po, Go ahead. tanong na rin po, sir. Of course, nabanggit nga ni Sir nga na yung air asset natin serviceable naman. Paano nakakatulong sa inyong opisina o yung National Support Unit natin? Of course, sa personal staff ng ating Chief PNP ng pagpatupad ng mission at vision. Maliban, sir, yung binanggit nyo kanina na rescue tayo sa Isabela, pwede ba natin gamitin ito sa community outreach program, yung malayo-layong mga isla na nabanggit kanina? Parang meron. Ma'am, sir, actually kanina Nasa ABP nila. Yes, ma'am, kanina, di ba nasabi ko kanina na yung Police Regional Office Calabarzon through the leadership of then Sir Nartates, Police Brigadier General Nartates. Siya po yung unang regional director ma'am na nakaisip na yung lahat ng isla ng Calabarzon ay puntahan namin. So, yung sinabi mo Bukne, nakapagdala kami doon sa mga, kaya ma'am tuwang-tuwa kami yung mga estudyante sa mga isla kasi nakakita daw ng tutube. Yes, ma'am. At the same time, ma'am, yung sinasabi nyo rin, naalala nyo po yung oil spill sa Pola. Yes, sir. No other than our Secretary of Interior Local Government, sumakay po sa amin. Po. Kami po mismo, yung classmate niya, si Major Blanes, ang pilot in command, ako ang co-pilot. Pumunta kayo ma'am ni SILG sa Pola. So, kasi ma'am, walang ma'am doon mas, para bang, pag ginamit mong through helicopters ma'am, madali ka makapunta sa bawat isla. Unlike pag aeroplano ma'am, makakaikot ka ma'am.
kuwan ka lang ma'am, parang ang May ibon. ano rin pala. Parang ang ibon lang no? ma'am, mag-glide-glide ka lang. Oo, Pero di ka kasi makalanding kasi walang runway. Ayun, kasi nga kanina habang binabanggit ni Sir yung ano no, yung paglipad ng mga helicopter, malaki pala ang kaibahan. It doesn't mean pala na kung may pakpak sila pareho, both eroplano ang kategorya. Syempre, pangkaraniwang mamamayan, yung helicopter tsaka yung eroplano, pareho mo nakikita sa alapaap. But may differences pala doon sa paglipad niya, sir. Yes ma'am. Saka ma'am, madali naman maintindihan ma'am. Pag sinabi mong aeroplano, may pakpak siya. So ang pakpak nag-glide. Meron yung flaps ma'am yan, ups and down, aileron ma'am yan, yung may rudder yan. May Pero ang pakpak. helicopter ang helicopter man ay through may blade, rotor. Blade. Rotor ma'am siya. Pero meron din siyang rudder, meron siyang aileron ma'am, meron din siya. Yung kasi ma'am, mga technical specification ma'am nun. Pero they have something in common. Meron tinatawag tayong airfoil. Airfoil ma'am, pag yung mga batang estudyante na nag-aral ng kagaya namin, doon nila may intindahan yung pagkakaiba ng rotor craft at saka ng fixed wing ma'am, o yung kasi yung fixed ang wing ma'am eh. Ang rotor nandito, yung fixed wing ma'am, naka-blagbag lang siya. Okay, curious about the thing that aeroplano is very sensitive, no? Alam naman natin ito. There was an incident actually that happened in the airport na yung isang eroplano ay parang napasukan ng pakpak ng ibon, ano? Is it the same sa mga hinahawakan niyo po na mga Basta ganun din ka-sensitive? Yes ma'am, kasi ma'am yung ang lahat ng aeroplano at saka yung helicopter, lahat ma'am yan may engine. Di ba? May power plant ma'am yan. Yung tawag ng power plant, may engine. So, pag tinamaan sa ng foreign object ma'am, gaya ng ibon kung ano man, mga debris, maapektuhan na yung makina, masisira. So, mag-fail ma'am yung aeroplano natin. So, yan ang cause na accident ma'am. Okay, balikan natin yung tinatanong ni partner kanina, no? Yung paano nakakatulong, no? Yung inyong opisina bilang directorate and SU personal staff ng Chief PNP sa pagtupad ng mission and vision ng PNP, sir. Ma'am, basically ma'am, sinusuportahan po namin ang iba't ibang units ng PNP sa pagpatupad ng kanilang mga tungkulin. Sila po ang primary clientele namin ma'am. With that po, nakatulong po kami sa matupad yung mission vision nila by air ma'am. So nag-assist kami ma'am for air support. Then in conduct of counterinsurgency gaya ng RMFB, gaya ng BISOP, Scout, or mayroon naman test mission, commando. Ang test mission po ma'am ng commando usually ma'am nasa sa Samar kung saang infiltrated areas. So ang chopper natin ang ginagamit na magdala ng kagamitan nila or magdala mismo ng tao para makapunta doon. At the same time, kung meron din nasugatan mo, yun na rin nag-i-airlift. Pero delikado nga lang. So, ang chopper po natin naman ay hindi equipped ng guns. Hindi tayo gaya ng Air Force. Na meron silang guns. Isusulat ko pa lang, ikaw pwedeng itanong. Ang tayo ma'am, white, kaya sa puti tayo. Pero are the pilots assigned in air unit trained pagdating doon sa actual pag minor operation ma'am, train ma'am sila. Train ma'am paano mag-land sa coastal area. Train ma'am sila. But sa guns ma'am, wala tayong proper training pa yan. So, pag nilagyan natin siya, ma'am, ibang usapan na yun. Yeah. So, ang delikado na kasi yung helicopter natin cost millions ma'am eh. So, sayang. Oo nga sir, tsaka saludo kami sa inyo, no? Dahil sabi niyo nga, milyon ang halaga niya, lalo higit ang buhay ng sasakay doon. Siyempre, the moment na nagsakay ka doon, hindi lamang yung halaga ng sasakyan, kung hindi yung halaga ng buhay kapag hindi mo ito pangalagaan mabuti. Baka akala ng guest natin hanggang alauna lang siya, no? We have 45 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, JV Start Gaming Company, at ng Sonar.
Okay, balikan natin partner, si Sir, ang Chief ng PNP Air Unit sa katauhan po ni Police Colonel Fetalio II. Yun. Huwag ko daw kakalimutan yung II. At ako na mag-hi, no? I know that marami po na nagmo-monitor ngayon. Officers na sila, police pa rin sila. They missed Colonel Fetalio because he was once assigned in the area of Rizal. Cainta, Antipolo, and saan nga, sir? Ano ma'am? Rizal ay yung Laguna, Binyang, no? Yeah, yes, ma'am. So they missed, sir, no? Kasi when we posted yung picture niya, partner, ang daming tiga Rizal na nagano, they missed Colonel Fetalio. So, dahil sabi ni Sir, tagalon pa daw natin. Pero pansamantala, syempre, para naman marinig natin, syempre, yung ating Chief PNP ay bagong upo, kasabay ng mga programa din na isusulong na ating bagong Chief PNP. Pakinggan natin ang mga programa at proyekto naman ng PNP Air Unit para sa lalo pang ikagaganda ng kanilang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Sir? Bulok to. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah. Hindi na kailangan ni sir ng mic, no? Hindi, sakop nga yung Go ahead, sir. Ang ano po ma'am, mga plans and programs namin ma'am. Go ahead, Yeah. sir. Go ahead. So, sana ma'am, sa continuing effort po ng ating hierarchy, lalo na kay Chief, under kami ng Chief PNP, sana tuloy-tuloy po yung pagpapaganda o lalong gumanda ma'am ang servisyo Oo, ng Air nga. Unit. Kasi po yung si outgoing Chief PNP ma'am, ay talagang inilagaan niya yung Air Unit. Siya po ang naglagay sa akin doon, nagpasabi, inilagay niya ako doon, ginawa niya muna akong deputy ni Sir Andarino, then ginawa niya na akong chief para mapagtulungan namin sa kanyang mga advisors na classmate niya rin, and Sir Felix na din, na yung security and yung training ma'am ng Air Unit, or pilots mo ng Air Unit, ay kasi ma'am, di ba? Sir, overqualified ka naman nalulunod nga ako dun sa... Pero iba yun ma'am kasi itong technical flying ma'am. Yes. So dapat yung training ng pilots and crews ay lalong mapaganda. So that's why ma'am, nagkaroon kami ng mga So, nagkakandak din kayo Yes, din, ma'am. sir? nagkaroon ma'am ng mga Ay, sir, trainers ma'am. batiin from- ko lang si Attorney Sherwin Visconde pala, no? Attorney, go ahead, sir. Go ahead. Opo, nabati ko na, sir. Nakalimutan ko. May mga dumating po ma'am na guest kami, mga teachers ma'am, instructors from Philippine Air Force, na retired pilots ma'am, ng 205 ng flying school mismo. Then yung mga dating PNP Air Unit pilots assisted us ma'am, taught us how to fly in the different level ma'am. So, sir, operation. yung unit nyo, umaano din ito sa quota? Nagkakaroon din ng quota for the air unit? Before ma'am, we have, pero ma'am medyo okay naman yung quota ma'am namin sa officers. So sa ngayon? Kasi ngayon kasi ma'am, dati ma'am, dalawa ng pilots ma'am. So dumating ang panahon, nagpakandak ng training. Yun nga si dating Chief PNP, si Sir Azurin. Pinondohan ma'am yung training ng basic pilot training. Kahit ma'am dating Chief PNP, talagang sinuportahan na. That's why nakaproduce po tayo. We have, as of now ma'am, we have 28 helicopter pilots. Wow, And galing. 10 ma'am ang fixed wing. Ongoing ang training nila ma'am. Parang So, gusto ko na magpiloto. Yes ma'am. Go ahead, sir. Go ahead. Yes ma'am. So yun ma'am ang napaganda ma'am kasi then nakaproduce tayo ng command pilots na ma'am. Kasi ma'am hindi, ang piloto ng helicopter dalawa. Okay. Command pilot at saka co-pilot. Then plus one crew. So dapat sila ma'am lahat train. So dahil ma'am tayo ay under ma'am sa ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Under So may kayo, license po kami na sinusunod na ang crew ng helicopter ma'am dapat ma'am mas maganda license para alam niya ang ginagawa niya. Then they were trained ma'am also. They were trained by the manufacturer. Gaya sa atin ma'am ay Airbus. So they were trained. Yung una ma'am sa France, then ang huli ma'am sa US na. So may nagpapaano training pa ma'am siya. tayo? Nagpapa-outside the country, Yes ma'am, yes no? ma'am. Pero actually ma'am, factory trade ma'am sila. Ganun ma'am, same thing ma'am with R44. The pilot in commands must undergo flight safety training sa US ma'am, sa Torrance, California.
Same with the ma'am, aircraft mechanics. Para mas magandang factory trained, ma'am eh. So, pagdating sa Pilipinas, ma'am, may checker din tayo. Ito nga, kailangan ma-check, ma'am, yung proficiency ng bawat pilots para ma'am sila, ma'am, may confidence, ma'am, nila nandoon. Kasi hindi pwedeng, parang driver, ma'am, nag-drive ka dati, tapos ngayon hindi ka na nag-drive. So, parang maninibago ka. So, Parang may Yes, ma'am. refresher. Yes, ma'am. Kailangan, ma'am, Galing. may at least 90 days, di ba? At Yes, least sir. 3 take-offs and landing, ma'am. So, dapat makakuha mo yun, ma'am. Para yung proficiency. Kasi in general, ma'am, kahit naman yung ibang flying units, Coast Guard, Navy, galing kami sa Navy mo kahapon, same ang ginagawa, ma'am. Hindi pwede na magaling ako, magaling ka. Hindi. Kailangan ma'am, kasi ma'am, buhay ma'am natin. Oo ma'am, nga, oo nga, yun Yes, nga, ma'am. yun Yes, nga. ma'am. Kumbaga parang pag pinalipad mo na yan, Yes, baka may nais kang tanungin naman kay sir, tititigan mo ako ng tinititigan. Yes, ma'am. Tanungin ko si sir. Kanina pa ako nag-ano sa tanong ko, ma'am eh. Pinag-iisipan ko eh. Kasi ang bigat ng qualification ni sir. Oo, sa totoo lang, sabi nga ni sir kanina, habang pinapakinggan ko na nilagay daw siya dyan, he is more than qualified, sobra-sobra pa. Nasabi ko habang nagsasalita, feeling ko nandun ako sa Alpaap eh. Go ahead. Yes, ma'am. Ang dami kasing nanonood sa atin ng mga men in Worldwide. uniform. Kaya kung po. meron pang mga Worldwide pala. kamag-anak. Baka oo. interesado yung topic natin, ma'am eh. Hindi, nang ginaya nga ako sa ABP nila. I was thinking mahaba. Kasi Opo. talagang ang mga tanong nila sa akin noon, may PNP air unit pala. Opo. Kasi nga, inamulat tayo with aviation eh. Yes, Go ma'am. ahead, go ahead. Yes, ma'am. Mayroon bang basic requirements, sir? Halimbawa ako, sir, Gusto mo lumipat? Yes, ma'am. Di ba? Mayroon bang requirement, sir, na para maging member ng air unit natin? It really has to be that you have to be a pilot. Yes, sir. Ma'am, dati, ma'am, kasi yung dalawa, ma'am, dati, nung wala pang, yung parang wala pang memorandum circular, ma'am, na dati, ma'am, ang qualifications dati, before, mag-apply ka ng bilateral entry. Pero dapat piloto ka na with corresponding flying hours. So, may experience Yes, pala. ma'am, dati, ma'am. Yeah. Kasi, ma'am, tinyente ka na agad book doon eh. Yes. Pero nung, ito, ma'am, yung, through the effort and initiative ng atin pong butihing Secretary Romana Luna Felix Jr., siya po ang Secretary ng Police and Military Affairs, ma'am. Siya po ang nakaisip niyan, kaya ma'am, si Sir Muog yan o history para mampader na ma'am sa air unit. Kasi siya po ang nagsimula niyan. Yung, dati po siyang commandant ng Philippine National Police Academy. Yung dati niya mga estudyante, 2003, ma'am. Class 2003 ng PNPA. Nung nang graduate ma'am sila, naging SAP na to, na puwasok sa SAP. Yun ang hinanap ma'am niya. Pero provided with engineering background ang dati. So, yung 2003 ma'am na yun na nakuha niya, 10 yun ma'am. Yeah. Not necessarily pilot, but with engineering background. Yeah, yes ma'am. Pero ma'am yung iba, hindi. Pero may willingness sila to fly. Kasi ma'am, dapat ma'am, talagang gusto mo. May passion ka to fly. talaga. Kasi ma'am, sa una, madali. Pero pag mahirap ng turo sa'yo, ayaw mo na. Makakita ka ng umikot na mundo. Ayaw mo na. Hindi mo maintindihan kung ano paliparin ang bakal. Parang nababasa ni sir yung sasabihin ko. Hindi, kasi nakita ko tumingala ka. Kasi naranasan ko po ma'am yun. So, ngayon ma'am, sila po yung 2003 nila. Ito na yung in the name of Colonel Bangwa, Colonel Bitog, Colonel Chu, Colonel Idolmo, Colonel Sicoya. Sila ma'am yung mga naiwan. Yung iba lumabas na ma'am sila kasi ma'am, mayroon yung growth ma'am nila laging na para naantala ma'am. Pero because of them ma'am, because of kay Sir Popong, kaya hanggang ngayon ma'am, inaalalayan niya kami. Sila naman yung mga lumabas na bata. Sila yung naturuan ma'am eh. 19 kayo saka 20. Yes, Ilang kayo? 20. Ilang yung 19, ilan yun? 10 kami. 10 plus yung 20. We have our young pilots Yeah, here. sila ma'am. Kasi ma'am Si sila, bata ma'am ito. Lalo na ito, bata. Batilo, Yes, ma'am. Yeah. batang-bata, Yes, pero ma'am. parang ang tangkad eh. So ma'am, yun ang kagandahan ma'am. Pero ma'am sila, ang numero uno dito Bok, sabi ko nga dan sa PNP interview ako, di ba applicant tayo, yung Yes. PNP kami, Yes. aptitude test. Yes. Yung aptitude ma'am ba, yung ano pa kayo na aptitude sa attitude, lagi ko sinasabi yan eh. Oo nga, Di ba? Kasi di ba ma'am, pag ang aptitude, innate mo na yun ma'am eh. Yung attitude mo, natututunan yan eh. Ibang bad attitude, good attitude. Di ba? Ay, may natutunan na Diba? ako kay sir. Ngayon ma'am, yun ma'am ang pinakamahalaga doon. Kasi meron kang ma'am eh, meron kang porsigido ka. Kasi nandun na siya sa'yo, gusto mo talaga eh. Sabi ko nga ma'am,
Di ba tayo nung bata, kahit kayo ma'am, nung bata nakakita kayo ng aeroplano, tumatakbo ka ba para lumay o hahabulin mo din? Di ba nakakatuwa yung mga lumilipan? So lahat ng yan, pag nagtanong, kwento-kwentuhan kami, halos lahat ng background ng mga galing na piloto, ganun ma'am, para-parehas kami. Yung mayroon ang natin, ang drive natin, gusto ko rin maging ganun. Pero paano? So di natin alam, nagkadiri kami, sila din, di nila alam na pwede pala. Kasi yung dati, flying school lang. Oo nga, Pupunta. oo nga. And Yung- it's expensive, sir. Yeah, yes ma'am. Tapos ma'am, yung mga pinanganak na may kutsara sa bibig, sabi ko nga, na Sir, pinanganak golden na. spoon and pork. Yeah, May kutsara na agad. Yes ma'am, para ano, kasi ang iba di ginagamit ng ang pork. Sabi, kutsara. born with a golden spoon and pork. Iba naman kayo, sir, ha? Pinanganak daw na may kutsara na. Oo. Tapos ma'am, di ba ma'am sila, kasi kami nung college kami, ang school ko, eskwelahan ng mahirap yun. Sa amin. Pero kagandahan ma'am, maganda naman ang turo, siyempre. Pero yung nag-aral sa magandang school, mahal talaga ma'am. Lalo ng flying ma'am. Oh, mahal. Mahal, Ako, mahal, kasi, ako, alam ko, at saka pag ano na yun, pa-practice na yun, ang Yeah. mahal din. Lalo na mamahal ma'am niya habang ang lisensya mo tumataas. Oo. Kaya masabi ko sa kanila, ibalik natin ang ginastos natin ng gobyerno. Di ba? Kasi, Meron libre pala ka. tayo, no? yes ma'am. So, dapat makabawi man lang sa atin, hindi yung na piloto ka na, ayaw ka na. Dapat, the more na galingan natin. Kasi kami ako ma'am, inilagay ako nila dyan. Ang lagi sabi nila sa akin, matanda ka na, pumunta ka na. Kasi para ako nung una, parang ayaw ka na bumalik. Sir, makamatanda ka naman, Hindi sir. naman ah. kasi, pag tingnan mo ang iba mo siya, ilang taon ka na? 30, sir. O 30, ako ma'am, Sa 49. si Ilang taon ka na Batilo. po? O 26. O di ba, ilang taon ka na? Sir, 62. Di, pero ma'am, ang easy na to. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Pero, Sir, ako yata ang proud na 62, ah. yes, ang ganda pa rin. Go ahead, sir. Go ahead. Kasi ma'am, di ba ma'am? Kasi nakakatuwa ma'am na mawala kami sa serbisyo. Di ba ma'am? Kasi ma'am, sa officer ma'am, officers come and go. So, pero ang naiiwanan no ma'am, dapat nandoon pa rin nakikita na masaya tayo, nakakatulong tayo sa pamilya natin, nakakatulong din tayo sa mamamayan. At saka hindi lang yan sa Pilipinas, ma'am. Kasi ang effort ma'am ng nagagawa ng air units, ma'am, in general ng air unit ng Air Force, Coast Guard, Navy, talaga ma'am, ang tingin kasi ma'am ng iba, pag piloto mayabang. Sa totoo ma'am, mayroon bang piloto? Kasi pag lilipad ka ma'am, naka-experience ka na, Pogi, sir. Pogi. Pogi ba? Oo, Hindi, ma'am, hindi pero, ma'am, mayabang. Hindi ma'am, kasi ma'am, Sir, atid mo ako dun sa nagsabi ng mayabang. Hindi ma'am, kasi siyempre pagbaba, paglabas mo, nakatingin nga sa'yo. Ngayon, siyempre ang iba, siyempre kami naman, nakayuko na lang. Kasi, kaya nagsasalamin ma'am yan para yung makita ng mga takatingin. Ay, gano'n ba yan? Kaya parang gano'n, nakasalamin ka para di mo na mapansin. Pero ma'am, talaga, dapat sabi ko sa kanila, yung tinuro ng magulang natin na stay humble. Pero I'm very proud na sa Philippine National Police, meron na tayong ganyan. Talaga kasing kapag yung sabi ni Sir, may kutsara. Pag wala kang kutsara, parang ang hirap na marating natin. Saka yan. ma'am, ang kinuha ko talaga dito ma'am, we see to it na, kasi ma'am, may contract sila, 8 years. Huwag nating, after 8 years, ayaw mo na magpulis. Sabi ko, nagpunta tayo, nagkadete tayo. Tapos, naman, pinag-aral ka na ng Pilipinas, ng gobyerno, nagkadete ka, libre, 4 na taon. Nag-flying ka uli. Tapos, 8 years alang contract mo. Sir, dapat- 8 years na PNP uniform. Kasi ma'am, pag nag-graduate mo ng flying, 8 years ang contract niya, di ba? Yes, sir. Ah. Or Yes, ma'am. 1,200 flying hours. 1,200 flying hours. As ma'am. pilot. Yes, ma'am. Tapos, the rest, you can serve Hindi ka the dapat PNP. pwedeng lumabas. So, dapat talaga sabi ko, bawiin, dapat makabawi ng gobyerno. yun. Hindi pwedeng, manlil lang tayo. Ibig sabihin, mandain. Hindi dapat ganun. Porque malakas ka. Paano yung mahina? So, ang akin, ma'am, doon, suklian natin ang kabutihan na ibinigay sa atin. Pinag-aral tayo ng gobyerno. Tapos, Parang pinalipad pa pala, tayo. oo, parang, Tapos ngayon, lalayasan mo lang gobyerno. Anong parang klaseng tao ka? Diba? parang pala, sir, parang it's up to you whether or not you will stay after 8 years Yes, ma'am. or you will decide transferring to other units. Yeah, or, But you will remain, katulad ni sir, di ba? He was the chief of police of but knowing the fact he is very, 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 ikaw nga mag-describe, sir. So, sobra-sobra sa qualification. Dedicated and passion. Sobra, yung isang ang official, diniro pa nga ako, sabi ko, wala kayong kamalay-malay, piloto pala si Sir Garland Vitalio.
So, yun pala yun. Alam mo, kaya nga sinasabi natin, partner, na ang programa pong ito is more on education, familiarization. You see, dito lang natin nalaman na may duration pala yung ano nyo. After 8 years, parang it's up to you to decide whether or not you will continue as pilot or you will be assigned sa ibang unit. Yes, Tama ma'am. ba, sir? Or you will transfer ma'am to airlines na ma'am. Kasi Ay. ma'am pwede. So, paano yun? Lalabas ka na sa serbisyo. Yes ma'am, ang iba, yung nagmadali, nag-resign. Sakit naman Pero nun. ma'am, pag nakakakita sila na naka-uniforme, pag gaya ng pandemic, gusto nila bumalik. Din ma'am kasi. Yun ma'am ang naramdaman nila nung panahon. Kaya sabi ko sa Sa kanila, tinatanggap yon? sa labas ma'am. Hindi, halimbawa, lumabas ka na, nagpunta ka na sa airline. Actually ma'am, ano Tapos nag-decide ka ulit, balik na lang ako. hindi ma'am eh. Oo nga. Hindi ma'am. So, Walang ngayon- loyalty. Yes ma'am. Kaya ma'am, hindi ma'am, pero ma'am kasi, wala kasing ma'am eh, pag di ba ma'am, ang decision making ng tao. Di ba? Sabi nga ng Lahat kasibigan, naman tayo. pag sir. nagipit kahit sa patalim kumakapit, di ba? Yun ang decision mo eh. Yun ang naramdaman mo na. Nung panahon na yun ang right decision mo. And there are instances that we swallow our pride Yeah, yes, ma'am, due yes, ma'am. to the fact na umaabot tayo sa mga ganun po. Sokdulan na ma'am lang. Mhm. Parang yun. Ngayon ma'am, ang sabi ko na lang, kaya sa kanila ma'am, bago kayo mag-decision, pag-isipan nyo ng maraming ulit. Hindi na ako magbe-break. Ha? Marami pang magagandang tinatalakay si Sir. Any other things, Sir? We will give you the floor. Kasi nga, meron pa tayong almost less than 15 minutes. Marami tayong nais alamin. Like ito nga, partner, yung 8 years, meron pala sila. Parang it's a privilege for para decision point nila yon, Sir. Yes ma'am. About ma'am sa about that privilege ma'am. Kasi ma'am yung isip kasi ng tao. And other things, sir, will you still encourage yung ating mga kabataan na pumasok at ika nga ay maging member Yes, of the PNP 8 area unit, Yes ma'am. not necessarily pilot, but because meron din kayong from the ground. Yes ma'am. We have ma'am sa lahat mo na nakikinig yung kabataan na nangangarap maging kagaya namin, maraming paraan para makasali sa PNP Air Unit. So sabi ko nga, kung kayo po ay alaga ng inyong mga nanay at tatay, talagang yan ang pangarap nila para sa inyo, gawin niyo po yun. So sa kabataan din na ang gusto ay maging mekaniko or maging aviation technician ma'am. Kasi merong avionics ma'am. Avionics ma'am, about ito nagkukano ng electricity ng aircraft. Tapos yung mechanic na ma'am sa makina at saka sa airframe ma'am yan. So dalawa yun ma'am, aircraft maintenance at saka aviation technician. Avionics. Then kung ma'am, mayroon naman tayo entrance ma'am para sa non-commissioned officers. So pwede rin ma'am na dahil ma'am wala kaming quota ng police para makapasok sa air unit ma'am. Pwede naman sila ma'am. Wala ma'am, dati ma'am mayroon. So pwede naman sila mag-apply sa ibang regions. O ibang NCR, pwede naman. Then, pag police na sila, kailangan naman ng may background ng aircraft aircraft related courses ma'am. Pwede ma'am sila na magpa-transfer. Para ma'am hindi na abutin kung ang edad nila ay 29 na, kakaantay na magkaroon ng quota ang air unit ma'am. But Pwede man lumipat. if ever, sorry, halimbawa directly, parang from the outside, may background na ako pagdating sa aircraft, can I directly apply sa office nyo? Not as a policeman, halimbawa. Sa NUP ma'am? Oh, yes. Kasi ma'am, Hindi rin. wala pang hiring ma'am eh. Wala pa. So, pag nagkaroon siguro ma'am, or Kaya- maging consultant, pero mas maganda mag-police Kaya siya. huwag kayong lalabas Kasi after ano 8 years. Para sa akin ma'am, mas maganda na mag-police siya. Pumasok sa gobyerno kasi kahit paano, Secured. secured ma'am. Yes. Everything is secured. Yes, ma'am. Yeah, the benefits and everything. No? Yes ma'am. Oo, nakaka-inspire ang air unit. Nung nakita ko yung communication na assigned sa akin yung air unit, ano to? Sabi ko, ano yung PNP Aviation Security Group, may air unit? Pero nung bigyan na ako ng materials, yun, I understand. Pero may mas malalim pa pala, partner. Kasi meron tayong, kumbaga may choices, no? Tama yung sinabi ni Chief, ni Colonel kanina na nag-aral ka ng pagkapiloto dito sa atin. Tapos, silbihan mo muna tayo. Parang ganon.
gamitin muna dahil inalagaan ka ng gobyerno. Tama ba, sir? Yes, ma'am. Oo. Doon mo lalabas yung pagkakaiba ng aptitude sa attitude. Oo. Di ba? Oo nga, sir. Ulit nga, sir. Pagkakaiba ng aptitude at saka ng attitude. Ma'am, assignment na namin sa nakikinig. Para i-research nyo yan. Babalik si sir. Kaso nakita ko na yung naka-assign next week. Andiyan nakita ko yung HBG. Ma'am, bigyan mo ng side ito mga bata. Ito, bata, para kaya konti. Okay, sige. Kasi sir, yun nga usapan namin. Actually, I was informed that you will be represented. Kaya sabi ko, every one of us from Lingkod ng Bayan is very thankful na si sir mismo live yung nagpunta dito, no? Although sabi nga may conflict. Pero syempre partner, pagsalitain natin itong para makita ng ating mga kababayan Yes, ma'am. Ito, ma'am. yung Bata. pinagmamalaki nating mga bata Yes, at ma'am. matatangkad na piloto. Ma'am, ito. Siya, ma'am, ma'am, magkukuban PCR. pilot ito, ma'am. Hindi, ma'am. Magkukuban pilot na to. Wow. Ito, isa, ma'am, co-pilot siya. Co-pilot naman yan. So, pag silita yan, ma'am siya, tapos sunod siya. Tapos, yung isa na yun. Kasi, Sir, parang pamilya Kasi, si sir. Sir, galing ka ng Rizal? alika rito. Kasi, ma'am, yan. Aviation! Ma'am, maintenance officer yan. Aircraft mechanic. Mas Kaya, nauna sa sir, akin yan. Kilala niya ako kasi Oh, halika. aviation. Halika. Ito talaga ang bahay ng PNP, di ba? Doon tayo, no? Alam ko na. Okay, pagsalitain natin daw si Captain. 15 minutes na lang tayo, no? Pero bigyan natin ng pagkakataon dahil very proud yung ating Chief Air Unit Kailangan marinig yung ng kabataan. kanyang mga tao. Kasi sabi, di ba? Sa ikakaunlad ng bayan, kabataan ang kailangan. Hindi disiplina at kabataan ang kailangan. Para alam di ba? mo, para ang sarap kasama ni Sir, hindi ka malulungkot, no? Go ahead. We have with us the PCR muna siya. PCR ng Air Unit, Police Captain Argil John Albino. Maraming salamat ma'am and sir sa opportunity na makapagsalita at gusto ko lang batiin lahat ng mga tagapakinig at tagapanood sa programang ito and gusto ko rin na i-shout out yung mga mga kasama namin sa Air Unit and also sa mga tagapakinig ng mga galing sa ibang unit at sa mga gusto po na maging katulad namin na maging piloto, ang masasabi ko lang ay ayusin natin ninyo yung inyong pag-aaral, mangarap kayo ng libreng mangarap at sa pangarap na yon ay may kasamang gawa, magpursige at manalig sa Diyos. Okay, syempre very proud yung ating chief ng Air Unit, ano. Another one with us is Police Lieutenant Clyde Jan Batillo. Isa rin pong piloto na napakatangkad, kanina pa ako nakatingala. Magandang umaga, hapon na po sa lahat. Ma'am, thank you sa pag-invite sa amin dito, ma'am, para pakita namin sa ating tagapanood yung kung ano pang Air Unit. And yun lang po. Thank you. Ay, ang tipid niya. Dagdagan pa. So, tawagin mo si Robin, ano? Rob? Iramin muna natin si Robin. Kindly give us yung it's a live, no? Yung live picture nila. Yun. Ilang Di ba? Tinayo ka? Yes, para sa Davao City, sir. hindi man lang binanggit, no? Kung saan sila nanggaling, ano? Hindi, ulitin na, ma'am. Ulitin daw. Ateneo yung isa, graduate of Ateneo siya ma'am. Ako ma'am from University of Mindanao. Para sa Davao po yun ma'am. Bali, deputy ko ma'am is from Davao City. Yes, ma'am. Pero nung high school, Ateneo. deputy mo siya. Yes, Yes, Ano, partner? Sumama ka naman, partner. Di ba, kasama ka? Halika, ikaw naman, oh. Sir, sumama ka! Kailangan ng malambok dito. Naka-on, sir. Hindi nga. Ha? Ang kulit ko, Other one, two, three. Other one, two, three.
Hindi, I will be asking for the parting message. I'll start with the chief, no? Kasi, Sama ka dito. sir, alam mo si sir kasi, Nold, Tayo ka na lang, ano. si sir, Yan, magsalita si ka. sir, matagal niya akong nakasama from the PNP Aviation Security Group, no? Kaya kanina ko pa tinititigan, familiar sa akin buko pa yung... siya, no? Meron pa, sir, meron pa. Anyway, we only have about 5 minutes since we were able to ask yung ating dalawang piloto. Bigyan natin ng pagkakataon ngayon. Rango, andito kasi yung kanilang mga pangalan. Kinuha yata sa akin ni sir, no? Ayun, yan yata. Hindi, nawala na. Parang sa lunaw. Ayun, oo. Kasama natin si Police Lieutenant Colonel Jose Rico Lanoria, ang Deputy Chief Air Unit. Siya naman yung bibigyan natin ng pagkakataon, sir. Ayun. Ma'am, maraming salamat po sa pag-imbita. Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat na nakikinig. Dekada ba tayo? Dekada na ba? Ano ma'am, Ano, 2012 ma'am. So probably, Saan taon tayo ma'am? sir, probably familiar ka din kay CDS. Yes ma'am. Police Colonel Ben Linar Capili. Yes ma'am, magkasama po kami sa Aviation Security Group Oo, ma'am. he is the man behind this Yes, ma'am. program. Ma'am, ako ang And ano he yan. is watching. Underclass na Oo. ako. Ah, 26, 27. Takot ako malaki siya. Sir, magandang hapon po sir. Maraming salamat po sir sa pag-imbita sa amin dito. At least ma'am sir, nabigay po na yung mandato ng Air Unit at ang aming trabaho at kung paano po makakatulong sa Philippine National Police po. Okay, so this time atin pong hihingan ng kanyang parting message ang butihing chief ng PNP Philippine National Police Air Unit. This is under the office of the Chief PNP. Si Police Colonel, yun, nawala. Serapin Fetalio II, sir. Ma'am, once again, nagpapasalamat po ako ma'am sa inyo, kay Sir Capili, sa akin pong direct upper class ng 96, ako 97. Then sa atin pong dating Chief PNP and sa atin po ngayong bagong talagang Chief PNP. Na under po kami sa kanila, Office of the Chief PNP. Kaya kami po ay nangako, natutuparin namin ang aming mandato para sa kapakanan at kapayapaan ng mamamayan at sa Republika ng Pilipinas, ma'am. Then, ang masasabi ko sa lahat ng nanonood at nakikinig, sana po ay huwag kayong magsawa sa kapulisan. Kung ano man ang narinig natin about kapulisan, kung ano man yan, sana po ay kayo po ang magsilbing gabay sa amin. So, sabi nga ni Sir, ang kritiko, talagang andyan na po yan. Pero kailangan natin pakinggan at para matututo tayo na iwaksi kung ano man ang nakikita ng pagkukulang. Sa amin din po sa Air Unit, kung ano man ang pinagdaanan natin, mula noon hanggang sa ngayon, sama-sama tayo. Dapat serbisyo nagkakaisa tayo. Dapat huwag tayo mag-iwanan. Kasi pag naghiwa-hiwalay, parang di ba ang sample ko niyan, yung walis ting-ting, di ba? Yung walis, pag natanggalan mo isang nagkaalisan, ay nabubuwag yan. So dapat sulit tayo lahat. So ma'am, once again, maraming salamat po sa station nyo dahil first time namin yata mapunta sa ganito. Pero yung una sa PNP, pero sa kadete ma'am yun. Pero ito mukhang ibang level to. Ito ay isa ito. Ma'am, salamat. Ito din ay si Sir Lanoria is sanay sa atin, sanay Yes, ma'am. sa programa. Pero ito po ay isang alaala na kung saan kahit sa pagtanda natin ay paulit-ulit natin itong makikita. So we are also very proud presenting to our listeners, to our viewers that we have the PNP Air Unit na kung saan sabi ko nga this is a very educative program, familiarization and education. So now yung difference between the Aviation Security Group and the Air Unit, it's almost the same but of different function. Yes, Okay, so once again, thank you very much po sa lahat ng ating nakadaupang palad. Partner, mabilis lang, magpaalam ka na din. Yes po, sa ating mga tagapanood. Maraming salamat po and ingat po kayo lagi. Talagang maiksi lang talaga. Okay, once again, sa ating Chief Air Unit, Police Colonel Serafin Fortunor Petalio II, Police Lieutenant Colonel Jose Rico Lanoria, Deputy Chief Air Unit, Police Captain Argil John Albino, Chief PZR Section, Police Lieutenant Clyde John Batillo, Deputy Chief
PZR. Sa technical side engineer, thank you very much sa ating mga nakadoopang palad. At syempre sa aking pilot kay Corporal Barameda, sa aking ko-angkor. Sa ating mga tigapaglingkod, again, ito po ang Nyabang Lingkod, Florida Bitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station